Mga kadads, ganito rin bagay yung kuryente, yung may umuusok na parang may nagyoyosi sa taas. Ayan po, paano ba nagsimula yan? At ano ba yung dahilan kung bakit nagkakaganyan? So, sa video nito mga kadads, alamin natin. So, tara mga kadads, let's go! Hello mga kadads, welcome again to my channel, Mark TV. At ito na nga yung concern talaga ni ma'am. Ayan, bakit hindi daw umaandar yung aircon niya? Yung sinubukan kong switch, then galaw-galawin yung plug niya or yung pinaka-socket niya, baka naglulus lang, pero wala talaga mga kadads. Ngayon susunod natin gagawin, bubunutin natin to, then i-check natin yung voltahe. At ito na nga gamit ang tester natin. Ito, sineset ko lang siya ng volts. Ayan, nakaset na. Then isasaksak natin yung test prod. Ayun, OL. Dali, medyo malikot lang mga dads. 219, ibig sabihin okay pa yung kuryente niya mga dads. At syempre kapag may kuryente ganyan, ibig sabihin wala tayong problema sa supply. Diretso na tayo dito sa aircon natin mga dads. So kakalasin lang natin ha. At ito na nga bumungad sa atin mga dads. Napakakapal na polvo. Alikabok pala mga dads. Ayan, nasuggest ko rin kay ma'am na every week sana na linisin natin yung filter. Madali lang naman. Ayan po. So sumiksik na yung dumi doon sa evaporator natin. At syempre mga kadads, ang una natin gagawin bago natin siya i-trouble, lilinisin muna natin itong aircon natin. Ayan, power by John. Ayan po, siya na yung taga-spray ko ngayon. Ako taga-camera na lang. Hello ka naman John, pre. At ayun na nga po, tinuturuan ko na rin siya paano mag-spray ng condenser saka evaporator para maiwasan yung pagka-UP ng mga to. Ayan po. So tulad po ng paalala ko, diretso lang yung pag-spray natin. Ayan, hanggang sa mawala na yung dumi. So, mga dads, pagpasensyahan nyo na yung boss ko, medyo pais lang. Tara, mga dads, troubleshoot na. Let's go! At ito na nga mga dads, ang una suspetsa ko talaga, itong timer switch o yung selector switch natin. Ayan. So, dito pa lang kasi mga dads, yung tinest ko siya, wala siyang continuity na lumalabas pag sinuswitch ko yung switch niya. Ibig sabihin mga dads, defective na siya. Ayan. At ang kinaganda nito mga dads, pag gusto mo makasure mga dads na sira talaga yung timer switch natin or timer switch natin, ayun, irekta mo tong connection niya para umandar yung aircon natin. At kapag mga ganyan mga kadads, kagamitan natin siya ng jumper ops, jumper na wire para mapaandar to mga kadads, hindi yung jumper sa bahay. So tara mga kadads, let's go! At pagkalagay natin ng jumper mga kadads, ayan, susubukan na natin kung aandar ba siya, sana umandar na. Ayan, so ilalagay mo lang yung mga socket dito, ayan po. Tapos pwede na natin siyang i-test. Ayan, ready na ba? Ayan. So walang tumutunog. Wala yata ang power tong extension, nabunot ata. Subukan ko nga dito sa blow dry natin mga kadads. Ayun, so mandar naman siya. Ibig sabihin may power siya. Ngayon, ang next gagawin ko mga kadads, dahil may power naman siya, titest ko tong continuity ng saksakan natin mga kadads, kung tumatagos pa siya dito sa papunta sa control natin. Ayun, so okay naman siya mga kadads. Ibig sabihin, sa next target na tayo mga kadads. Ayan, so pinalitan ko yung capacitor niya. Na-check ko kasi na 0-0 na pala siya. Buti na lang may dala tayo dito pang test mga kadads. Ayun, tapos binalik ko na rin yung timer switch kung aandar ba siya mga kadads. Ayan. So pag on ko mga kadads, ayun no, wala siyang power. Naglulusata dito sa saksakan ko mga kadads. Subukan ko lang i-adjust tong sa plug. So wala talaga mga kadads. Ibig sabihin, sa next target na tayo. Ito. At ito, tinanggal ko nga pala dito yung timer switch mga kadads. At ayun, umanda na siya. Ibig sabihin, dalawa yung sira natin mga kadads, yung timer switch. Oops, so ayun, may napansin ako na umusok yung dito sa taas niya. Buti na napatingin kami ni partner John. Pero bakit nga ba siya umusok mga kadads? Kasi ang aircon natin, okay naman mga kadads. Ito yung aparayan niya, 3.3. Ibig sabihin, normal lang yung operation ng aircon natin mga kadads. Ayan yung mga pinalitan natin. So, kung mapapasin nyo mga kadads, yung wire niya, manipis siya, 5.5 mm squared or number 10 lang siya. Tapos napansin ko rin mga kadads na nakayuko yung pagka-splice niya. Ibig sabihin pag pumapasok yung tubig or umuulan, nababasa yung pagka-splice niya. Pwede siyang mag-cause ng corrosion mga kadads. So sa mga iba nating video, madalas na nakaka-encounter tayo dito. So ilalagay ko na sa description yung mga video na pag-splice natin ito para mas makita nyo ng mabuti kung ano ba yung nangyayari kapag nababasa siya. Ayan. Ayan mga kadads, so umuusok siya ng pakonti-konti kung mapapasin nyo. Pagpasensyahan nyo na rin pala at nag-voice over ako kasi si
neighborhood or si kapitbahay po nagsa-sound siya, baka makopyright tayo kay YouTube, mahirap na. Ayan po. So, i-close up ko lang ng konti para mas makita nyo na may usok siya. Ayan o, parang may nagyoyosin ng pakonti-konti. Or, sabihin natin na parang katol. Ayan, hindi, mas malakas yung katol. Pero kanina makadads, yung unang pagkaganyan yan, napansin namin na malakas yung ano niya, pagkatunog. Tapos, siguro nagsabay yung aircon na dito, saka yung split type na isa nung pag inoon nila. So, ayun, bigla siyang umusok ng ganyan mga dads. Pero kanina, mas malakas pa dyan yung pagkausok na. Tapos may nag-spark siya. So, napansin namin. So, bago nga pala yan dati pa na sabi ko na kina ma'am na palitan na yung provision nila kasi masyadong manipis. Tapos meron silang microwave, dalawang aircon, isang window type. Ito, itong ginagawa na. Tapos isang split type. Kung di ako nagkakamali, meron din silang rep, saka portable heater mga kadads. So, napakataas ng load nila. Kaya mas maganda na i-upgrade nila mga kadads. At, ayun na nga mga kadads. At tinihintay natin si sir, bumili lang siya ng rubber tape. Ayun po, isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung mga capacitor natin, mga aircon natin. Dahil dun sa corrosion sa mga wire natin. Ayun po, hindi pa po natin siya naaayos. Ayun, kasi wala po tayong rubber tape. So, gusto ko sana kumpleto na bago ko magpatay para continuous. Nagkakaroon kasi dyan, nagkakaroon ng low voltage, tas bigla ang taas, nagiging 220. Doon po kadalasan nasisira yung mga aircon natin. Lalo na sa mga digital aircon. Ayan, sa mga inverter, yan, masisilan po yung mga ganyan. Mayroon na rin po akong mga na-experience na ganyan na minsan bigla na lang namamatay or hindi lumalamig ng maayos yung mga aircon nila. Pag mga ganyan mga dads, i-check nyo yung mga power supply nyo kung kumpleto ba at hindi pa bago-bago. So, tara, let's go! At ito na nga mga dads, at naputol na natin siya. Ayan, so may patubig-tubig pa siya. Ayan, then ang gagawin natin mga dads, re-splice natin yan, then dudugtungan na lang natin siya. Ang ilalagay natin 8mm. So on the future daw, papalitan din daw ni ma'am yan. Ayan. At syempre mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo itong video to at may natututunan kayo, please don't forget to like our videos. Ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. So tara mga dads, let's go! At dito nga mga dads, pag magdudugtong ka, so para sa akin lang na mga dads, ewan ko lang sa iba or sa mga veteran technician natin dyan or electrician. Ako kasi, ang unang ginagawa ko, dinudugtong ko muna siya dun sa galing sa bahay para isang live na lang ang pagdugtong dito. Kasi pag dinugtong mo siya sa live dito sa galing sa poste, pag magdudugtong ka dun sa kabila, live na naman. So, unahin mo muna siya dun sa kabila bago ka magdugtong dito. At mga kadads, kung ganito rin ba yung pagdudugtong mo o may ibang technique pa dito, baka pwede mo naman i-comment sa baba. At ito'y aking babasahin at pupusuan. So, tara mga dads, let's go! At ito na nga pala yung natapos natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan, manipis siya. Ibig sabihin mga dads, wala siyang rubber tape. Wala po kami nabiling rubber tape kasi oras na, alos 6 past na po ngayon. Ayan, ang ginawa ko na lang, pinakabalutan ko. Then yung kulay blue natin, yun lang po yung may rubber tape kasi yun na lang po yung natira sa rubber tape ko. Then inangat natin siya para hindi siya matuluan ng tubig. At kung mapapansin nyo, pinakaigpit ko yung pagkakatape natin para mas kumapit talaga siya na mabuti mga dads. So tara mga dads, let's go. At ito nga pala yung mga pinutol natin. Ito yung umuusok kanina mga dads sa nakikita ba? Medyo blurred data yung camera ko. So baka naman, ayan po. At yun po, dalagyan ko lang ng flash. Oops, wala pa rin talaga. So hindi pala nabukas. Ito, ayan po yung flash natin. Ayan, so nakita nyo na nasunog na po siya. Then syempre, ang gagawin natin, bubuksan na natin yung power supply natin. Excuse me po, excuse me po. At dito, pagpasok natin dito, medyo madilim. Syempre, walang power. Ayan, ang una kong binubuksan dito, yung main, tapos isa-isa mga dads or dalawa. So kung mabilis ka, mas maganda. Ayun, then may ilaw na. Ang susunod natin, yung ginawa nating aircon. So yung aircon pala, wala tayong nabili ng selector switch or timer switch. Ang ginawa natin mga dads, select na lang natin siya kasi kailangan na kailangan daw ng mga bata ng aircon. Sobrang init daw, hindi daw sila makatulog. Kaya ang ginawa natin, direkta natin, then bubunutin na lang. Kapag meron na nabili ng selector switch, saka natin babalikan si ma'am at install natin. So, ayan po yung gawa natin mga dads. So, ayan, wala na po siyang timer switch. Ayan. Pero yung high saka low na, pwede pa mga dads. Ayan. At ito nga po pala yung ginawa natin. Sinubukan natin pinaandar lahat mga dads. So, kasama yung dalawang aircon. Ayan, yung rep umaandar. At mga ibang maliliit pa.
wala naman pong umuusok. Siyempre hintayin natin ng konti. Pero base dun sa aircon mga kadads, baka mamaya sabihin nyo, yung pagkaka-bypass ko dun sa selector switch, safe naman yun mga kadads. Ang importante yung thermostat. Ibig sabihin mag-automatic pa yung aircon natin. So maraming salamat mga kadads. See you in my next video. God bless!